oras, alas 4:10 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Kayo'y nakatutok pa rin sa DZRH at kayo ngayon ay nasa programang Break Time. Makakasama po ninyo. Ako po si Thea Petro Carpuz. Ito po si Ray Simayas. Ang alam mo nila kay Mayor Deo Macalma para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. At para sa ating mga nagbabagang balita ngayong Thank God It's Friday. Yun! Weekend na. Pero sa next week pa ang long weekend ha. Oo nga. Hindi ngayon. Pero sweldo weekend, kaya mas asahan na medyo mas may pagbigat ng daloy ng trapiko. Yes, no, kapag sumusweldo tayo tapos natataon sa paaraw ng Biyernes, it's kind of congested ang mga lansangan. At ang ating mga headlines, oil price increase. Nakaumang na ipatupad sa susunod na linggo ayon yan sa'yo, sa babawi yan. Ang bilis yun namang binawi. Ang galing, ano? Kabibigay lang, binawi agad. Bawi ka agad. Paglilipad sa PEDSA ng Ninoy Aquino Day, labag daw sa batas, ayon po yan sa isang kongresista. Carlos Yulo Day tuwing Agosto 4 sa Maynila, pasado na bilang ordinansa. Pangulong BBM itinalaga si Congressman Kiko Benitez bilang bagong Director General ng TESDA. Vice President Sara Duterte kumasa sa hamon na magpa-hair follicle drug test. Dating PNP Chief General Versosa at iba pang sangkot sa chopper deal anomaly, inabswelto ng Sandigan Bayan. Tatlong dating PMA cadets na akusado sa dormitoryo hazing case, natulang guilty, kulong ng habang buhay. Biyahe po ng LRT2 kaninang umaga naudlot dahil naman sa taong grasa na tumambay sa kanilang viaduct. Lalaking pinaglamayan at inilibing biglang umuwi sa kanilang bahay sa Pangasinan. Paano? Ano yun? Hindi naman ba zombie yun? Bar exam sa UP Diliman, Quezon City, kasado na sa September 11, 12 at 15. Matinding traffic asahan. Traffic na naman. Traffic araw-araw. At para sa detalye ng ating mga balita, bad news nga para sa mga motorista dahil may aasahang malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, maglalaro sa pagitan ng 65 sentimos hanggang 90 sentimos ang posibleng dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. Posible namang tumaas ng 95 sentimos hanggang piso 10 ang taas presyo sa kada litro ng kerosene at diesel. Ang mga pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo ay nakadepende sa galaw nito sa pandaigdigang merkado. So, anong advice mo? Kung may, sa bagay, sumweldo na. So may pampa-full tank na. Full tank nyo na. Pwede na. Pwede na ngayon pa lang. Yeah, kasi minsan kapag halimbawa malapit na masyado yung Tuesday, nagkakaubusan ng stocks. Huwag nang paabutin pa ng next week ng Lunes o Martes. Oo. Ngayon pa lang. Magpa-full tank na kayo. Parang kakailanganin mo talaga magpa-full tank kayo sa sobrang traffic. Kasi more or less, diba? Sabi, mga more or less sa piso. Oo. Average. Piso. Ayos. Labag sa batas ang utos ng Malacanang na ilipat sa August 23, araw ho ng Biyernes, ang paggunita ngayong taon sa Ninoy Aquino Day na dapat ay tuwing August 21. Ito po ang posisyon ni Albay Congressman Eselagman matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Proclamation number 665 para ilipat sa August 23, Biyernes, mula August 21 ng araw ho ng Miyerkules uyan. Paliwanag po ng Malacanang, ito po yung layunin naman na maitaguyod daw po ang domestic tourism at pagkakataon sa ating mga kababayan na magkaroon ng long weekend. Ayon po kay Congressman Edsel Lagman,
Ang Ninoy Aquino Day ay dapat gunitain tuwing August 21 ng bawat taon lamang dahil sa ito ang petsa ng kamatayan ho ni Senador Ninoy. Iginit po ni Lagman hindi mapapantayan na anumang holiday economics o domestic tourism ang kabayanihan ni Senador Ninoy Aquino. Paliwanag pa ni Lagman, sakali daw pong ilipat ng petsa ay dapat umanong iproklama 6 na buwan bago gunitain ang deklaradong holiday. Samantala, pasado na ang ordinansa sa regular session ng Sangguniang Panglungsod ng Maynila na ideklara bilang Carlos Yulo Day ang ika-4 ng Agosto kada taon. Ayon kay Vice Mayor Yul Servo, Yul Servo, kamukha mo to. Di ba ito yung sinasabi na look-alike ko? Naalala ko bigla. Kawangis ni Ray Sibayan na si Yul Servo. Ang ordinansang ito ay panukala ni Councilor Philip Lacuna bilang pagbibigay-pugay sa karangalang inihatid ni Yulo sa pagkapanalo ng 2 gintong medalya sa Paris Olympics. Napili naman ang August 4 dahil ito ang petsa kung kailan unang nakakuha ng gintong medalya si Yulo. Si Yulo ay taga Maynila kung saan ito ipinanganak, nag-aral at nag-training sa San Andres. Ayun, tubong Maynila talaga. Taga Leverisa. Umugat sa kaya talaga. Sabi ko sana magpapiyesta siya sa Leverisa. Dito lang ipasarambong Leverisa. Wow. Para kay Yulo. O, diba? Kailan? Abangan natin. Panukala si ito ang si Yul, pero si Yul. ang araw Yulo. Alala. Oo nga, no? Ang ganda naman ng rhyme. May rhyme. Pero tumutol ho si Manila Councilor Lou Veloso sa pumasang ordinansa na nagtatagda sa August 4 ng bawat taon na gawing Carlos Yulo Day. Sa regular session po ng Konseho ng Maynila, sinabi ni Veloso na siya ay nasaktan sa mga nababasa niya online dahil man sa may problema si Yulo sa kanyang pamilya. Sa ngayon, sinabi ni Veloso na hindi raw niya may tuturing na tagumpay ang 2-time gold medalist na si Carlos Yulo dahil sa issue nito sa kanyang pamilya. Pero sabi naman ni actor to, no, si Lou Veloso. And instructor din, if I'm not mistaken. Talaga? Professor to, di ba? Ayun. Kung magkakaayos na si Yulo at ang kanyang pamilya, saka lang daw ho niya kikilalanin ang Carlos Yulo Day tuwing August 4. Yan. Ikaw ba? Ano? Sa akin, feeling ko magkaiba namang factors yun. Yung personal tsaka yung professional niya, yung karera niya bilang gymnast, di ba? Saka wala mong magagawa si sabagay, pinasan si Prof. Veloso kung talaga, kasi ordinansa na Correct. Naipasa na Pero of course, yun ang kanyang personal opinion. So we have to respect that opinion. Samantala, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Negros Occidental Representative Jose Francisco Kiko Benitez bilang bagong Director General ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ayon sa Presidential Communications Office, bilang Chairperson ng Committee on Housing and Urban Development ng Kamara, may sapat na karanasan si Benitez sa aspeto ng edukasyon, development at public service. Tiwala rin ang Pangulo sa kakayahan ni Benitez na pangunahan ng TESDA para mas mapahusay pa ang teknikal na kasanayan ng mga manggagawang Pilipino. Maitaguyod ang mga oportunidad sa pag-aaral at palaguin ang ekonomiya sa pamamagitan ng edukasyon at pag-unlad ng kasanayan. Papalitan ni Benitez si outgoing TESDA Chief Suharto Mangudadatu na nagbitiw sa pwesto para sa BARM parliamentary elections. Samantala naman, hindi raw masusolusyonan ang problema ng kahirapan hangga't hindi binabago ng NED ang kanilang sistema sa pagsukat nito. Ito po ang deklarasyon ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III kasunod po ng report ng NEDA sa Senado na ang mga kayang gumastos ng 64 pesos sa bawat araw ay hindi nila ikukonsiderang food poor. Gayon din ang mga kumikita ng 90 pesos sa bawat araw ay hindi na mapapabilang sa hanay ng mga mahihirap. Para kay Pimentel, malayo ito sa katotohanan sa tunay na kalagayan po ng ating mga kababayan dahil naman sa para makakain ay kailangan pa nilang bumiyahe ng malayo para makakuha ng pagkain kahit malaki agad ang gastusin sa pamasahe. Pinayon po ni Pimentel ang mga taga NEDA. O NEDA, makinig kayo. Ang sabi? Na subukin daw ho ninyong tumira
sa lugar ng ating mga naghihirap na kababayan. Para malaman ho ninyo kung saan makarating ang kanilang 64 at 90 pesos bawat araw. Ito lamang umano ang paraan para maintindihan ng mga taga-NEDA ang tunay na kalagayan ng ating mga mahihirap na mga kababayan. Dahil po sa ngayon ay kailangan umano ng 2,775 pesos na kita ng padre de pamilya sa isang linggo para sa 5 hanggang 6 na miyembro ng isang pamilya. Babala pa ho ni Pimentel, hindi daw ho makakamit ni Pangulong BBM ang kanyang mithiin na mapababa sa 10% ang bilang na ating mga mahihirap na mga kababayan sa pagtatapos ng kanyang termino sa 2028 dahil sa mali ho ang ibinibigay na datos ng NEDA sa kanya. I just cannot. Basta nasabi na natin, di ba, ikaw kaya mo 64 pesos isang araw? Sa 1 milya kulang na yung 64 Kasi mga student meal na nakikita ko ngayon, di ba, kahit ilibre na yung sabaw, mga 60 pesos, 70 pesos student meal yan. Samantala, dadagdagan ng Department of Agriculture ang indemnification o ang bayad sa bawat baboy na papatayin dahil nagpositibo sa sakit na African Swine Fever. Ayon kay GA Assistant Secretary Dante Palabrica, aabot sa 5,000 piso hanggang 8,000 piso ang bayad sa bawat baboy, habang hanggang 12,000 naman para sa mga inahing may ASF. Bukod dito, inaantay na ring lumabas ang bagong probisyon para sa culling o pagpatay ng mga baboy, kung saan hindi na kailangan na patayin o isailalim sa culling ang mga baboy kahit tinamaan ng ASF ang mga katabing swine farm. Narito naging pahayag ni Palabrica. Ang approved na AO dyan, 500 meters sa affected zone, no? Mm-hmm. Pero ngayon, ibababa na yung provision ng DA na ang tawag ay test and destroy. Kapag ikaw ay may tama, destroy. Pero kung wala ay wala, pwede mo nang ilabas yung mga baboy. Ganun. Okay. Ilabas, ibig sabihin o ibenta? Correct. Pwede mo nang ibenta dahil na meron naman tayong proseso na makikita natin kung positive o negative ang baboy. Ayon kay Palabrica, posibleng lumabas ang pirmadong panukala sa susunod na linggo. Samantala naman, higit daw po sa kalahating ibinaba ng benta ng mga tindero ng baboy sa Agora Public Market. Diyan po yan sa may lungsod ng San Juan. 2 linggo nang ganito ang sistema sa pamilyan, bunsod naman ng umingay ang muling pagkalat po ng African Swine Fever o ASF maging sa lalawigan ng Batangas. Kahit daw ho nagmura din po sila ng halos 20 pesos. Wala itong nagawa para pigilin ang ramdam ng takot ng mga consumer, lalo na po ang mga bumibili ng pork para ipang-ulam nila sa kanilang bahay. Ayon po sa may-ari na isang stall, kung dati kumakatay siya ng 1.5 hanggang 2 buong baboy sa isang araw, naku naman isa na lang daw ngayon ang kaya nilang maibenta. Isa na lang? Isa na lang. May salamat. Pero ikaw, kumakain ka pa rin ng baboy? Nakain pa rin? Ay, di talaga. Manok lang? I love pork. Bagnet, langganisa. Baboy kung baka. Okay. Beef limited kasi may matanda. Manok kung sida. Isda. Nag-usap mo ng Ilocano. Masarap talaga gulay. Tapos ngayon, syempre, Friday, Munggo Day Friday. Jay kwa, marunggay. Kung jay kabatite, kung kwa. Gusto ko yung munggo na ganyan, maraming gulay na laho. Kabatite, patola. Sa munggo? Pwede rin ba yun? Mabalin. Hindi, ayoko. Parang hindi ako sanay. Dahon-dahon. Gusto ko mga dahon-dahon. Dapat sa luyot. Sa luyot sa munggo? Pwedeng ilawak sa munggo yun. Talaga? Sa luyot. Sige, masubukan nga yun sa susunod. Kayo ay nakatutok pa rin sa palatuntunang break time kasama si Thea Petro Carpuz. Ito po si Ray Sibayan para po sa DZRH, Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, ibibigay pa natin ang iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Maya-maya lamang Pilipinas, ang oras 25 minutos makalipas ang 4:00.
Pilipinas, ang oras, alas 4:31. RH Break Time. At kayo'y nakatutok pa rin sa break time sa DZRH. At bago tayo tumawag ng reports mula sa labas, inabsuelto na nga ng 7th Division ng Sandigan Bayan si dating Philippine National Police Chief General Jesus Versosa at iba pang matataas na opisyal ng pambansang pulisya kaugnay sa maanumalyang chopper deal na binili ng PNP noong 2009. Nabatid na 3 brand new dapat ang binili ng helicopter ng PNP pero lumalabas na 2 umano sa mga ito ay second hand at mali ang specifications. Dahil dito ipinapasauli na sa kanila ang kanilang mga cash bonds at inalis na rin ang whole departure order laban kay Versosa maging sa iba pang mga dating opisyal ng PNP. Samantala hinatulan naman na guilty ang mga dating opisyal ng PNP na sila retired General Luiso Ticman, Ronald Roderos, Romeo Hilomen, Leocadio Santiago at private accused na si Hilario De Vera. Pinatawan sila ng makulong ng hanggang 8 taon at diskwalipikado na rin na humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Pinagbabayad din sila ng 11.3 million pesos kada unit ng helicopter kasama na ang interes. Samantala, hinatulan namang guilty ng Baguio RTC Branch 5 sa kasong murder at paglabag sa anti-hazing law ang 3 dating kadete ng Philippine Military Academy o PMA. Ito ba'y matapos naman na mapatunayang responsable ang mga akusado sa pagkamatay ni Darwin Dormitorio sa loob mismo na akademya noong September 2019. Sa inilabas na desisyon ng korte, guilty beyond reasonable doubt sa kasong murder at paglabag sa anti-hazing law sina Shalimar Imperial Jr. at Felix Lumbag Jr. habang guilty naman sa paglabag ng anti-hazing law lamang kay Julius Carlo Tadena. Ang 3 ay hinatulan ng parusang reclusion perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong. Magugunitang namatay si Dormitorio dahil naman sa hazing na nagresulta ng blunt traumatic injuries sa kanyang tiyan. August 2023, una nang hinatulang guilty sina Tadena at Christian Zacarias sa kasong slight physical injuries. Samantala, mas mabilis at sentralisado na ang pagtanggap ng mga emergency call ng Philippine National Police Command Center. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, 3 minuto na lamang ang standard para makapagresponde o makaresponde ang mga otoridad. Madali na rin natutunto ng lokasyon ng isang caller para sa agarang deployment ng mga pulis at maging ang mga bumbero. Kaugnay nito, nagbabala naman ang PNP at DILG sa mga gagawa ng prank call sa bagong E911 services. Bago anya ilunsad ang modernong emergency response hotline, tumatanggap sila ng 50,000 tawag kada araw pero tanging 400 hanggang 500 lamang ang mga lehitimong emergency call. Fake news! Fake news daw ho ang mga kumakala sa social media na mayroong gumagala. Na? May gumagalang isang serial killer sa Caloocan. Kala ko na yung gumagala. Kasi ghost month ngayon. Oo. Ito ang nilinaw ng Caloocan City Police Station at ni Caloocan Mayor Along Malapitan. Kaugnay po nito ay nagpaalala po ang mga otoridad sa publiko na maging maingat at mapanuri sa mga impormasyon sa social media lalo na kung wala namang basihan. Nagsasagawa na ng kaukulang hakbang ang Caloocan City Police para daw ho makita ang responsable sa pagpapakalat ng peke, fake news na nagdulot po ng takot sa mga residente sa naturang lugar. Una pong kumalat ng fake news online na isang manong lalaki ang bigla na lamang daw nananaksak ng mga tao na kanyang makukursunodahan. Naku, buti naman na hindi. Pero dapat pa rin tayo mag-ingat. Correct. At para sa ating mga reports mula sa labas, papasukin muna natin dating Customs Intel Officer Jimmy Guban tumestigo sa hearing ng Quadcom. I-detalye mo RH12 Milky Rigonan, Manang Milky. Kay Atray, lumutang ang pangalan ni dating Environment Undersecretary Benny Antiporda
sa hearing ng Quad Committee sa matapos umanong impluwensyahan ang nakumpiskang bilyong-bilyong pisong halaga ng illegal na droga noong 2018. Itong ibinulga ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban sa hearing ngayon ng Quad Committee dito sa Bacolor, Pampanga. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Guban ang umunoy tunay na pangyayari ng masabat ng kanilang operatiba sa Customs ang dalawang magnetic listers na naglalaman ng 6.3 billion pesos na halaga ng shabu sa Manila International Container Port. Sa testimonya ni Guban, tumawag umano sa kanya si Antiporda noong gabi bago siya ipatawag sa hearing ng Senate Bureau Committee para daw palusutin ang magnetic listers. Pinagbantaan umano siya ng isang Paul Gutierrez at nagbantang kikidnapin at papatayin umano ang kanyang anak kapag isinabit sa hearing ang mga pangalang Davao City Representative Paulo Duterte, asawa ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Man Scarpio at dating Presidential Advisor Michael Yang. Inuutusan din umano si Guba na idiin sa nasabat ng magnetic listers ang kalaban sa politika ng mga pamilya Duterte na si dating Senator Antonio Trillanes IV, pero tumanggi na siya, kaya sa huli ay si Colonel Eduardo Asierto ang tinurong importer para hindi madawit si Yang. Ayun man, inamit ni Guba na hindi niya kilala sina Yang, Congressman Duterte at Atty. Carpio, maging si Antiporda at di minsan ay hindi pa nito nakita ng personal. Sa isang text message naman, itinatanggi ni Antiporda ang kilala niya at ni minsan na hindi sila nagkita ni Guban. Si Guban ay kinatulan ng habang buhay na pagkakulong sa paglabag naman sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, Ray at nag-motion ngayon ang Quad Committee na i-transfer ang custody ni Guban mula sa kasalukuyan detention nito sa New Bilibid Prison. Ako si New Craig. So ano pa ang susunod na magiging takbo ng hearing na yan, Mari Milks? Ang sabi ng mga miyembro ng komite, marami pa daw silang ilalabas sa mga testigo. Ang tanong nga namin dito, kasi yung salaysay nitong si Guban, matagal na kung natatandaan nyo, Thea at Ray, ito ay naimbestigahan na ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero ang gustong palabasin ng Quadcom ay yung koneksyon sa illegal na droga ng Michael Yang. Kasi yung iimbestigahan ng Quadcom, yung bilyones na halaga ng illegal drugs na nasabat dito sa Pampanga at sa FDMA, na itinuturo na ito daw ay mula o kaya ay galing sa pagmamayari niya Michael Yang at ng grupo nito. So ito yung kung gusto nilang i-connect yung mga storya na mula pa noon hanggang ngayon ay sangkot na itong dating presidential advisor na si Michael Yang sa issue ng illegal na droga. So lahat ng mga binabanggit ni Guban, ipapatawag ba ng Quad Committee? Wala naman siyang binabanggit pa ngayon yung Quad Committee, pero ang sabi, may mga iba pa daw silang testigo kaugnay ng mga isyong iimbestigahan ng Quadcom. Kung matatandaan mo, Ray at Thea, bukod sa illegal drugs, iimbestigahan din lang issue naman ang POGO, ang extrajudicial killings, at of course, yung illegal na droga. So marami yan. Marami pa sigurong gagawin pagdilig itong Quad Committee at ang una nga ay ditong ginaganap sa Bacolor, Pampanga. Mag-change location ba sila, Manang Milky, sa mga susunod na araw? Wala pang sinasabi, Thea, kung maglilipat uli ng kumbaga ay venue na mga hearing. Pero itong una ay dito ginanap sa Bacolor, Pampanga. Ang tanong nga namin, bakit gagawin pa sa Pampanga? Pwede naman sa Kamara. Ang sabi, marami daw kasing mga inimbitahan na mga witness nasa Pampanga ay mula dito sa area ng Pampanga. Na hindi lahat makakadalo sa Kamara. Oo. For security reasons din, para hindi na rin bumiyahe ng Maynila, ay yung mga kongresista na lamang ang nagdaos. Kumusta naman seguridad natin mga congressman? Siyempre. Safe naman. Out of town yan. Ha? Oo, safe naman. Thea at Ray, mahigpit ang seguridad. Ako, napakarami mga, of course, security personnel ang narito. Lalo na nang dumating ang isa sa mga unang witness ng Quadcom na si former Customs Intelligence Officer Jimmy Guban. Ayan. So, abangan natin ang susunod na kabanata. Correct. Abangan ang susunod na kabanata. Ang ganang hapon na Thea at Ray. Happy weekend. Dito sa Pampanga. Ako si Neil Grigona, nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH12 mula dyan sa Pampanga. Mga politikong nagbago naman ng pananaw sa war on drugs.
tinawag daw hong oportunista ni Senador Bato de la Rosa. Ating alamin ang detalye sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paas. Lakay Raymond. Ray Mistea, walang paninindigan sa buhay ang mga politikong ang bilis nagbago ang pananaw sa war on drugs. Ito ang madamdaming pahayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa kasunod ng ikinasang Quad Committee Investigation ng Kamara de Representantes sa war on drugs, EJK at ng POGO. Tinatawag ni de la Rosa na oportunista ang mga politikong ito na kung ano ang kanilang dahilan ay sila lang ang nakakaalam. Paliwanag ng senador, marami sa mga nasa Quad Committee ang panay ang puri at aleluya noon sa war on drugs dahil mas ligtas ang ating mga lansangan. Ngunit ngayon ay kasama na sila sa mga nagsasabing mali ang ikinasahan nilang war on drugs noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakalulungkot umano ang nangyaring ito lalo na sa kanilang mga tauhan na nagbuwis ng buhay sa kampanya laban sa illegal na droga. Wala umanong problema si Senator De La Rosa sa investigasyon sa POGO, ngunit sa war on drugs at EJK ay paulit-ulit na lamang ito. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH. So una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Lakay Raymond. Samantala, Vice President Sara handang magpa-hair follicle drug test. Hindi lang sa isa, kundi sa 2 drug testing laboratory. Idetalye mo RH7, Henry Uri. Ka-Henry. Hey. Balikan natin yan ha. Not just one, but two. Diba? 2 laboratories para sure na sure. Kumbaga sa may confirmatory test agad. Wala pa man, diba? Standby lang, Henry. Babalikan ka namin. Samantala, Secretary Herbosa nagalok daw po na English Literacy Program para sa health workers ng mga bansa sa ASEAN. Ibalito mo nga yan, RH14, Let Narciso, Miss Let. Nagka-ideya si Health Secretary Ted Herbosa kung paano makatutulong na mapalakas ang health system ng mga karatig bansa sa Southeast Asia. Ito sa pamamagitan ng pagtuturo ng Ingles sa kanilang health workers. At sa Malacanang Insider Program, ibinahagi ni Herbosa na sa katatapos na ASEAN Health Ministers Forum, natuklasan niyang sa Pilipinas nag-aral ng Ingles ang Health Minister ng Laos. Naging parte daw kasi ito ng programa ng World Health Organization na nagtuturo ng English sa Vietnamese, Cambodian, Laos at Korean, kung saan 10 buwan silang nag-aral sa Ateneo University. Dahil dito naisip ng kalihim na gamitin rin ang pagtuturo ng Ingles sa health workers ng Laos, Cambodia, Myanmar at iba pang bansa sa Katimugang Asya. Sabi ni Herbosa, kung bihasa kasi ang mga ito sa Ingles, marami na silang matututunan gaya sa internet na mapagkukunan ng iba't ibang impormasyon tungkol sa kalusugan, gayon din sa online courses. Sa ganitong paraan, magagawang sanayin ang kanilang nurses nang hindi na kailangang piratahin ang Pinoy nurses. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda yung panukalang yan, Miss Letha, no? English literacy. Actually, ang English literacy hindi lang siguro para sa mga health workers. Sa lahat? Para sa lahat. Kasi diba, katulad nung nito lang, inano na naman ng ating mga kababayan, familiar ka ba, Miss Let? Doon sa litong-lito na daw yung isang post na Olympic 2 gold medalist na post. Libo-libo, hindi ba? Oo, pero alam din naman natin na talaga yung mga Pilipino, di ba, kinukuha rin, gaya ng mga teacher natin. Actually, sa Lao daw, 30% ng mga Pilipino, 30% ng mga Pilipino doon ay teacher. Ayun. Pati teacher sila imported. Hindi mo masisisi kasi nga magaling talaga ang mga teachers natin dito sa Philippines. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Miss Thea at Ray. At balikan na rin natin si Ka Henry Uri ukol sa kanyang report na si Vice President Sara handang magpa-hair follicle drug test not just once but twice sa 2 magkaibang drug testing laboratory ba ito? Idetalye mo, Ka Henry, RH7, Henry Uri. Kaya Ray, hindi lamang isa, kundi sa 2 drug testing laboratory handang magpa-hair follicle drug test si Vice President Sara Duterte para matiyak na malinis siya at wala siyang kinalaman at hindi siya gumagamit ng anumang pinagbabawal na gamot. Ayon sa Vice President, sa isang paraan sa kanya sa Davao City, handa siya at makikipagtulungan siya sa mga humihiling na siya ay magpa-hair follicle drug test. Ang hair follicle drug test ay isang klase ng pagsusuri sa isang tao para malaman
kung ito ay positibo sa illegal na droga sa pamamagitan ng pagkuha sa hibla ng buhok nito. Ayon sa Vice President kanina, ang kanyang gagawin ay bilang tugon nga sa hiling ng maraming Pilipino at bilang tugon na rin sa panukalang batas ni Congressman Paulo Duterte ng Davao na lahat ng mga government officials, halal man o appointed officials, ay dapat magpakuha ng hair follicle drug test upang malaman kung ang mga ito ay gumagamit at hindi ng pinagbabawal na droga. Narito ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Oh yes. Opo. Nababasa ko na yung panawagan ng mga tao at ayusin na lang natin kung kailan yun kasi dapat siguro doon merong unang-una third party na kasali doon sa testing at siguro hindi lang isa ang laboratory para sure tayo na nabavalidate yung results, meron pang ibang laboratory. So yung mga ganyan na detalye, gusto ko ma-plansya ng lahat ng mga nananawagan. Alright, thank you. Ang tinig ni Vice President Sara Duterte na narito, ipinanukala nga ng kanyang kapatid na si Congressman Paulo Duterte ng Davao na lahat ng mga government officials ay magpa-hair follicle drug test para malaman kung ang mga ito ay gumagamit ng illegal na droga. Para sa DCRH, ako si Henry Uri, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat ka, Henry. Pilipinas, ang oras, alas 4:48. Pilipinas, ang oras, alas 4:52. Break time! Sa atin meron pong mga balita at mga report. Ayan, meron tayong update mula kay Edniel Parosa. Yung dahong permit to campaign ng NPA hindi na issue sa 2025. BARM dapat daw pong tutukan. Ayon po yan mismo kay National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo. Yun. Ating alamin sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel. Ray at Ms. Bea, tiwala ang National Security Council na hindi na magiging issue pa sa darating na halalan ang pangingigil ng New People's Army. Tumutukoy ito sa permit to campaign scam ng mga armadong rebelde na karaniwan umanong modus para makapanghingi ng lagay kapalit ng pangangampanya ng mga politiko sa mga hawak nilang lugar. Ayon kay Secretary Eduardo Anyo, minimal na lamang ang presensya ng mga armadong rebelde matapos maitaha tingnan ng kanilang weekend guerrilla front. Ginawa ni Anyo ang pahayag matapos i-anunsyong 5 na lang ang pinahinang guerrilla front ng NPA mula sa 7 naitala nitong entrada ng taon. Pero kung may dapat man umanong tutukan ang security sector sa darating na eleksyon, ito ay ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na unang beses na magsasagawa ng kanilang halalan. Sabi ni Anyo, concern parliamentary election sa BARM kaya posibleng magpadala ng dagdag na tropa ang military. Kasado ang sinasabing kulminasyon ng MILF peace process sa Mayo ng susunod na taon. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, DTI Task Force Kalasag pinalakas para sa proteksyon ng mga consumer. I-detalye mo, RH29, Boy Gonzales. Boy. Kaya mas pinalakas pa ang Task Force sa Kalasag, isang enforcement unit sa ilalim ng Department of Trade and Industry. Ang mga operasyon nito sa unang kalahati ng 2024 na nakataon sa pagkumpiska ng mga hindi ligtas na produkto at pagtiyak sa pagsunod sa bagong ipinatupad na BEP law. Iniulat ng Fair Trade Enforcement Bureau na ang Task Force sa Kalasag ay walang humpay sa pagsisikap nito at nakakumpiska na may git sa 122 milyong pisong halaga ng hindi sertifikado, mapanganib at mga substandard na produkto mula sa iba't ibang mga establishmento sa buong bansa, kabilang sa mga nasamsam sa item ng mga electrical product, construction materials at household appliances na hindi sumunod sa mga technical na regulasyon para sa pamantayan ng produkto at iba pang mga batas sa patas na kalakalan. Pinalawak din ng DTI ang aktibidad dito na sa mga digital marketplace na kinikilala ang mga hamon dulot ng paglago ng e-commerce. Ang FTEB sa Online Monitoring Unit ay pinangasiwaan ng pagsunod sa mga online na negosyo, pag-monitor sa mahigit sa 11,000 kumpanya sa unang kalahati ng taon lamang.
Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Boy Gonzales. Samantala naman, yung daong suspect na pumatay sa kanyang kapitbahay. Ha? Sa Valenzuela. Kapitbahay niya? Kapitbahay pa, no? Ayun, naaresto ho ng Valenzuela PNP. Ating alamin sa report ni Edwin Duque. Edwin. Tama lang kay Ray, katatapos lang inarap ngayon kay Mayor Wes Gatchalian. Isa dito yung pumatay sa isang senior citizen na kanyang kapitbahay sa Valenzuela at isa naman yung pumalo at napatay kahapon sa isa ring lugar sa Valenzuela inarap dito sa may mismong Bicol ng mga kagawad ng Valenzuela Police. Ito yung makarang unang maresto ng Valenzuela Police sa isang lalaking pumatay na si inarap ito ni Police Colonel Nexon Nakayabat, ang hepe ng Valenzuela Police. Ang suspect na si Michael Siena alias Apple. Ito yung 42 years old residente ng Bernardo Compound sa Barangay Palasan, Valenzuela City. Abang isa naman ay nahuli sa may Rizal kagabi. Ang biktima nitong matanda na nakapatay ay si Adriano Tria, 68 years old, na kalugar din ito. Sa ulit ang responding sa Station 5 ng Valenzuela Police, 3 testigong kapitbahay yung kasama nag-witness para maidiin niya itong suspect. Nangako ng tulong si Mayor Wes Gatchalian na ibibigay yung tulong maliban doon sa pinansyal doon sa mga biktima ng pagpatay o pamilya nito, ay tiniyak din na mabibigyan ng sapat na hustisya itong mga biktima kung saan ay bagamat sabay na iniharap sa media pero magkahiwalay na pangyari at kinongrats ito ang Valenzuela Police sa mabilis at matagumpay nilang pag-aresto sa 2 suspect. Isa nga rin nahuli sa Pili, Camarines Sur, habang isa naman ay sa Rizal. Ano raw motibo? Ano motibo? Ba't pinatay yung kapitbahay? Itong nahuli sa Bicol Rangayne ay itong si alias Apple, ito si Michael Senya ay nakita nito na yung kanyang anak ay hinituan daw ng biktima o hinawakan, no? At nang makita niya ay nagtago ito habang kanyang hinahawakan yung kanyang magandang anak at mukhang sa hindi malamang dahilan ay sinaksak yung naging biktima dahilan ng kanyang kamatay. Pero mukhang may mga basyo ng mga surprise ang inilagay para palabasin natabunan, no? Nabagsakan. Kaya lumalabas na founding body lang. Yung, pero nung magkaroon ng investigasyon at nag-witness, lumutan yung witness, dito na pag-alamang pinatay. Habang yung isa naman, kahapon lamang, ay naniningil ng kanyang pautang na 400 itong witness. Pero biglang sinugod itong suspect yung kasamahan at pinalo at napatay nga. O na pinalo muna. Kaya naging kaso nito, serious physical injury. Pero nung pagdating sa hospital ay namatay, naging murder na yung kaso. So dalawang kaso pala to, itong dalawang suspect, magkaibang kaso. Yes, magkahiwalay yan, Lakay Ray. Kaya kinongrats kayo ng Mayor itong pamunuan ni Colonel Nexon Nakayabat sa mabilis na aksyon, mabilis na naaresto itong dalawang suspect. Kanina, unang naaresto rin, Lakay Ray, yung sinasabing serial killer na gumagala sa Caloocan. Yan ay naaresto. So may naaresto palang serial killer? Totoo pala yun? Totoo ba ang serial killer? Pinabuluanan ito ni Police Colonel Judy Doles, Mayor Along Malapitan, dahil personal na dahilan. Jowa ng suspect yung biktima na hinihiwalayan na raw niya. Yung ayon dito sa pulisya, hindi ba tanggap itong lalaki? No? Hanggang nauwi sa pagtatalo, pero dahil doon sa mahal daw ng suspect itong babae, pero dapat kung mahal niya, hindi niya pinatay. Yan ay pinagsaksak na kayo rin dito sa may kabanan Loreto sa Barangay 84 sa Morning Breeze sa Caloocan. At yan ay agad na na-press ng mga witness base na rin sa kanyang suot, lalo na yung kanyang tsinelas. Nung karoon ng follow-up operation, inamin niya yung kanyang ginawa, yung at nagselos at di niya matanggap na hihiwalayan na siya ng kanyang magandang girlfriend.
So yan ay solved na yung case at walang serial killer sa Northern Police District, no? Yung suspect. Kaya solved na yung magkakasunod na sabi. Kaya yung sinasabing serial killer, yan ay pinapulaanan na rin ni Mayor Along Malapitan, ganun din ang PNP. Dahil yung kaso ng suspect, walang kaso maliban doon sa kanyang yun lang. Wala na iba. Malinis sa record sa PNP. Alright. Ayan, salamat. Happy weekend. Huwag basta maniwala. Smile. Update. Mula pa rin sa Kamanaba. Ito yung para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Edwin Duque. Samantala, ito muna tayo, Miss Thea. Nasindak at nahimasmasan ng pamilya mula sa Barangay Baybay sa bayan ng Suwal, Pangasinan. Matapos na biglang umuwi ang isang lalaki na umano'y ama nila na unang pinaglamayan at saka inilibing sa paniniwalang patay na. Ayon sa pamilya, una nilang kinuha ang isang natagpuang kalahating katawan na bangkay sa pag-aakalang ito ang nawawalang si Eduardo Hilles na pinaglamayan at saka inilibing. Inakala ng pamilya na ang bangkay ay si Hilles dahil naman sa nakilala nila ang suot nitong sinturon at maong pants. Samantala, ayon po kay Eduardo, may ginawa daw siyang misyon sa kanilang pamilya o kapilya at wala ring cellphone kaya hindi kaagad nakatawag sa kanyang mga anak. Sa ngayon, nagbabalak na ang pamilyang hukayin muli yung inilibing na bangkay na kanilang pinaglamayan at hindi pala yun yung nawawalang ama. Parang parang pelikula, no? Yung biglang uuwi, yung inilibing biglang mo na. Ganyan yung reaction. Ba't nandito ka? Akala ba nakalibing ka? Inilibing ka na namin. Akala mo minumulto ka no? Hindi pala. Mali lang. Wow, mali. Ay, susapo. Samantala, dumako na tayo sa ating break time sports. Gilas Pilipinas umakyat sa world rankings. Ida tayo mo, Kristan Karag. Kristan. Hello. Kristan, ikaw na. You. Kristan. Hello? Go ahead. Coach. Go ahead, Coach. Makyat ng wala sa katatlong. Saglit, Kristan, ha? Take 2. Putol-putol ka. Take 2. Take 2. Go. Ito ay patawag sa lunin ng Philippine National Men's Basketball Team ang Latvia sa 2024 Olympic Qualifying Tournament noong Hulyo. Sa tuluyan namang naunguna sa FIBA World Rankings ang Team USA na nagkampiyon sa katapos na 2024 Olympics sa Paris, France. Ito si RH63 Kristan Karag, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Kristan Karag. Wag niyo kalilimutan sa mga gustong maging abogado. Meron na palang nakatakdang bar exam on September 8, 11, and 15. Diyan po sa may UP Diliman campus sa Quezon City. Kaya naman, may inaasahan po na magkakaroon ng matinding traffic dyan sa paligid ng UP Diliman. At kanina yung mga naantala sa LRT2, di ba? Kasi hindi nakadiretso yung tren kasi nga merong taong grasa. Naging tumambay na taong grasa sa viaduct sa may Puresa ba yun? Na inaalam pa hanggang sa ngayon kung bakit nga ba hanggang ngayon kung paano nakarating yung taong grasa dyan. Pero paano nakalusot? Paano nakakyat? Paano nakakyat? Paano nakalusot? Ayan. Ako, ingat lang iba yung pag-iingat para sa lahat ng ating mga kababayan. Ngayong thank God it's Friday. Happy weekend! Hindi pa long weekend. Next week pa. Ang long weekend. So pakirebook po yung inyong mga bookings. Baka nagkamali kayo. Akala nyo ngayon na. At saka yung mga sabi na, nagpabook na ako ng 21. Edi rebook nyo na lang po. Yes. Nakasama niyo po ako po si Thea Pecho Corpus. Ito po si Ray Sibayan. Sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Susunod na balansyano pababalita hatid sa atin ni Miss K. Karen Oyong at ka Henry Uri. Muli po ito po ang break time sa DZRH Pilipinas. Ang oras 4 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Happy weekend. Thank God it's Friday. This time check is brought to you by ACS Management.